Magandang araw po sa ating lahat. Ako nga po pala si Algusi Kementang. So, our topic is post-impressionism. It is an art movement that emerged in France, which is a result of both the influence and rejection of Impressionism. So, ito ay isang movement o estilo na lumitaw sa France na resulta ng parehong impluensya at pagtanggi sa impressionismo. Pag sinabi nating impressionism, ito ay style or movements in painting originating in France in the 1860s. Karamihan sa mga artistang kabilang sa galawang ito ay nagsimula bilang mga impressionista. Ngunit kalaunan ay nakita ang likas na mga limitasyon at pagkukulang ng impressionismo. So, ito ang humantong sa pagbuo ng individual na estilo na nagbibigay diin sa pagtukoy ng anyo sa pamamagitan ng paggamit ng mga hating kulay at maikling hagod ng brush. Ilan sa mga sikat na post-impressionist tang artista ay sina Paul Cézanne, George Seurat, Paul Gauguin at Vincent van Gogh. At iba pa, karamihan sa mga gawa ng nasabing mga painter ay naging balangkas ng mga kontemporaryong pamamaraan at uso noong 20th century. So next is New Impressionism. As an art movement, New Impressionism is considered as a response to empirical realism of Impressionism. Most painters who subscribe to such as movement rely on systematic and scientific techniques that have a predetermined visual effects not only on the artwork itself but also how to audience receive the arts. So, ang New Impressionismo ay itinuturing na tugon sa empirical na realismo ng impressionismo. Pag sinabi nating empirical, batay ito sa naoobserbahan ng tao o karanasan nito. So, karamihan sa mga pintor na sumusuporta sa galawang ito ay umaasa sa sistematiko at scientific na mga technique na mayroon ng tiyak na visual sa epekto, hindi lamang sa mismong likhang art, kundi pati na rin sa kung paano nakikita ng madla ang art. So, ang nangungunang sa figure 1 sa New Impressionismo ay si George Seurat. Si Georges Seurat na nagdala ng mga optical sensation sa mas scientificong paraan. Ang kanyang mga teorya ng kulay ay nagbigay daan para sa technique na tinatawag na pointillismo. Ang pointillismo ay gumagamit ng small strokes or dots. Ang technique nito ng art ay karaniwang gumagamit ng magkakahiwalay na tuldok at guhit ng purong kulay. So, ang mga elementong ito ay pinaniniwalaang naghahalo sa pananaw ng manonood bukod kay Seurat. Kabilang sa iba pang mga New Impressionistang artista sina Henry Edmond Cross, Maximilien Luz at Camille Pissarro at iba pa.
So, ang next is Art Nouveau. So, di ko na po basahin. Sa pagitan ng 1890 at 1910, nasaksihan ng mga bansa mula sa Europe at Estados Unidos ang paglitaw at pag-usbong ng isang bagong estilo ng art. Ang ornamental na estilo ng art na ito ay isang paglayo mula sa konserbatibong historicism na siyang umiiral at dominanteng tema ng karamihan sa mga likhang art. Sa kanluran, ang ornamental na estilo na ito ay gumagamit ng mahahaba at organikong mga linya ng konkretong naipapakita sa architecture, alahas at disenyo ng salamin. Bukod sa iba pa, sa karamihan ng mga gawa, ang nagtatakdang katangian ng art, si Nouveau ay ang asymmetrical na linya na karaniwang nasa anyo ng mga pakpak ng insekto o mga tangkay ng bulaklak. Ang linya na ginagawa sa isang napakaganda at eleganteng paraan sa paano man ay nagpapahiwatig ng isang tiyak na kapangyarihan dito. So, dito naman tayo sa Fauvism. Ito ay isang estilo ng pagpipinta o paggawa ng art na lumitaw sa France noong pagsisimula ng ika-2 siglo. Ang nagpapadakila sa mga Fauvists ay ang kanilang paggamit ng dalisay at makulay na mga kulay sa pamamagitan ng direktang paglalapat mula sa mga tubo ng pintura patungo sa canvas. Ginagawa ito upang makagawa ng isang pakiramdam ng pagsabog ng mga kulay sa canvas. Ang mga Fauvists, katulad ng mga impressionist ay nagpinta ng direkta mula sa kalikasan. Ang pagkakaiba ay nasa kung paano ang mga Fauvists ay mayroong malakas at ekspresibong reaksyon sa mga paano nila inilalarawan ang kanilang mga paksa. Karamihan sa mga gawa ng Fauvists ay tinatanggihan ang konserbatibo at tradisyonal na paglalarawan ng 3-dimensional na espasyo. So, ang ginawa ng mga artista ay pinakilala at itinataguyod nila ang isang espasyo ng larawan na tinukoy ng paggalaw ng kulay. So, dito naman tayo sa Cubism. Sa pagitan ng 1907 at 1914, ipinakilala ng mga artistang taga-France na sina Pablo Picasso at Georges Braque ang isang bagong estilo ng visual arts na tinatawag na Cubism. Ang estilo na ito ay kalaunan ay magkakaroon ng malaking impluwensya sa mga artista noong ika-20 siglo. Itinampok ng mga Cubists ang 2-dimensional na ibabaw ng picture. Ang pagtuon sa isang patag na ibabaw ay isang pagtanggi sa mga dominanteng teknik tulad ng paggamit ng perspective shortening at modeling. Dagdag pa nito ay isa sa mga bagay na tinanggihan ng mga Cubists ay ang umiral at nangingibabaw
na ideya na ang art ay dapat nagayahin ang kalikasan. So binigyan din ng mga Cubist na hindi sila obligado sa anumang paraan na kopyahin ang texture o anyo, kulay at espasyo. Nagpakita sila ng isang bagong paglalarawan ng katotohanan na maaaring lumitaw na mga fragmented na bagay para sa mga manonood. So, ang next naman is Voyeurism. Ito ay isang kilusan ng art noong unang bahagi ng ika-20 siglo na nagsimula sa Italy, na nagtatampok sa bilis, lakas, at kapangyarihan ng mga makina. Dagdag pa ang mga karaniwang tema para sa mga gawa sa kilusang ito ay ang pagkabalisa at ang mabilis na takbo ng modernong buhay. Kalaunan, ang impluwensya ng kilusan ay lumawak hindi lamang sa Europe kundi pati na rin sa Russia. So, ang pinakamalaking epekto ng Futurism ay kitang-kita ang panulaan at visual arts. Ang Italianong makata at editor na si Filippo Tommaso Marinetti ang nag-imbento ng terminong Futurism upang ipakita ang kanyang layunin na baliwalain ang mga tradisyonal na pamamaraan ng mga arts. Sa nakaraan, naniniwala siya na ang arts ay dapat na yakapin at isama ang pagbabago, inobasyon o pagkamalikhain at pagka-original. So, dito naman sa let's wrap it up. Sa buong kasaysayan, nasaksihan ng Europe ang napakalaking pagbabago sa kanyang pampulitikang tanawin at panlipunang kaayusan. At nakita ang mga paglipat ng mga iba't ibang kilusan ng arts sa iba't ibang time frame. Ang paggamit ng arts bilang isang daluyan ng komunikasyon ng iba't ibang elemento ng kultura or culture ay nagmula sa mga sibilisasyon Griego at Romano. Ang dalawang sibilisasyong ito ay lubos na napaka-impluwensya sa mga sumunod na panahon. Sa kasaysayan ng arts, mayroong mga kilusang tulad ng realismo na nagtatampok sa primacy sa sariling katangian. Ang tao bilang focal point ng karamihan sa mga gawa ay hindi bago dahil ang mga Griego at maging noong panahon ng Renaissance ay itinampok ang sentralidad ng mga tao sa anumang lipunan. So, ang evolusyon ng arts sa Europe ay nakatulong sa kanila na hubugin ang kanilang culture na masasalamin sa kanilang mga lipunan. Thank you.